Samantala, muli naman tayong makisilip sa lagay ng panahon ngayong araw. Live mula sa Pag-asa DOST, makakasama natin si Amor La Rosa. Amor, good morning. Ano ang magiging lagay ng ating panahon ngayong Monday? Yes, good morning sa inyo, Persilin. Good morning, Pilipinas. Ito na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Alas 4 ng umaga kanina namataan po ang low pressure area sa vicinity o yan nga po ay sa kalupaan ng Surigao del Sur. Tulad po na nabanggit ko kanina, halos hindi po ito gumagalaw o stationary nga po yan sa ibig sabihin po yan magpapanuli pa rin ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao pati na rin po ng Visayas kung saan concentrated nga po ang makakapal na ulap na daladala ng low pressure area. Para sa magiging lagay ng ating panahon sa araw na ito, asahan po sa buong Mindanao pati na rin po dito sa may Eastern at dito rin po sa may Central Visayas ang maulap na kalangitan na meron po yung katamtaman hanggang sa malalakas sa pag-ulan at pagkidlat paggulo. Dito naman sa Bicol Region, Mimaropa at ang natitirang bahagi po ng Visayas, magkakaroon po kayo ng maulap rin na kalangitan na meron namang may hina hanggang sa katamtamang pag-ulan at pagkidlat paggulo. At dito naman po sa atin sa Metro Manila at sa natitirang bahagi po ng Luzon, dahil sa presence ng hanging amihan o yung northeast monsoon, inaasahan po na natin ang cloudy skies pero magkakaroon po tayo ng mga isolated light rains lang o yan po ay may hina at mga pulo-pulo lamang na pag-ulan ang inaasahan. Hindi pa rin po natin inaalis ang posibilidad na ito ay ma-develop o lumakas sa pagiging isang ganap na bagyo. Bagamat medyo disorganized nga po itong mga kaulapan nito ngayon, katulad po nakita natin dito sa ating background, posible pa rin po na ito ay mabuo at magkaroon po ng development sa mga susunod na oras at susunod na araw. Pero paalala po namin sa lahat ng ating mga kababayan, hindi po ibig sabihin na LPA pa lamang ang umiiral dito sa ating bansa ay hindi na po ito magdadala ng malaking epekto sa ating mga kababayan. Maraming pag-ulan nga po maaari na ito kaya malaki po ang posibilidad na makaranas ng pagbaha sa mababang lugar at pagguho naman ng lupa sa mga mountainous areas. Samantala sa pinagsamang lakas po ng hanging amihan at pati na rin po ng hangin mula po dito sa low pressure area, maraming baybayin ang napabilang sa gale warning ng Pag-asa. Kabilang po dito ang eastern seaboard ng Central Luzon, pati rin po dito sa eastern seaboard ng Southern Luzon, eastern seaboard ng Visayas at pati rin po ng Mindanao, seaboard din po ng Davao del Sur at maging dito rin po yan sa seaboards naman ng Northern Luzon. Kaya para po sa ating mga kababayan na merong may mga maliit na sakyang dagat, hindi pa rin kayo pwedeng pumalaot sa mga susunod na oras dahil po yan sa malalaking alon at malalakas na hangin. Yan po ay epekto ng hanging amihan na patuloy po ang paglakas sa mga oras sa ito. Dagdag kaalaman natin ngayong araw na ito ng Lunes ang Coriolis effect. Madalas po natin itong marinig sa mga forecasters lalo na kapag may sama ng panahon. Ang Coriolis effect na ito ay tinatawag din po na Coriolis force. Ibig sabihin dahil po sa pag-ikot ng ating mundo, sa halip na pan-north to south ang direksyon ng hangin, ang hangin po ay nadideflect. Sa Northern Hemisphere, ang hangin po ay nadideflect pa kanan at sa may Southern Hemisphere naman nadideflect po yan pa kaliwa. At kung sama naman ng panahon o bagyo ang ating pag-uusapan, kapag po sa Northern Hemisphere, ang bagyo ay umiikot pa counterclockwise. At sa may Southern Hemisphere naman, kabaliktaran po yan. So yan po ay pa clockwise naman ang galaw ng bagyo dahil nga po ito sa tinatawag natin na Coriolis effect. At yan nga po ang lagay ng ating panahon at dagdag kaalaman na hatid sa inyo ng Panahon TV. Mamaya abangan niyo po ang susunod naming update kasama ang isang weather forecaster na Pag-asa. Mamaya po yan sa Good Morning Boss. Nakasama niyo po sa balitaan. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. Good morning, balik sa iyo, Persilin. Maraming salamat, Amor La Rosa.